Maganda ba talaga yung battery life nitong iQOO Z10 Turbo Plus? Umiinit ba? At kung sakaling umiinit, mabilis bang mawala yung init niya habang ginagamit natin? So lahat yan, masasagot sa video nito. Plus, bibigyan ko kayo ng update at ilang mga correction tungkol sa mga details na nasabi ko dun sa unboxing at first impressions. Okay? So, pag-usapan natin ang full review nitong iQOO Z10 Turbo Plus. Okay, para dun sa mga hindi pa nakapanood dun sa unboxing tsaka first impressions, mas maganda panoorin nyo muna yun. Nandiyan yung link sa description box baba. At ulitin ko lang yung presyo nito sa EHH Xiaomi Manila kung saan natin to pwedeng mabili. 22,800 pesos. Munti ko pa makalimutan. 22,800 para sa 512 gigabytes. Isipin nyo, ang laki na nung storage na makukuha ninyo sa ganyang presyo. Okay? So, unahin natin siguro pag-usapan yung data connection. So, kagaya ng sinabi ko dun sa unboxing tsaka first impressions, itong iQOO Z10 Turbo Plus ay 4G Plus lang yung pinakamataas na data connection na pwede niyang masagap kung Smart, Globe, or GOMO SIM yung gagamitin niyo. Pero yung Dito SIM, sabi ng AHH Xiaomi Manila, 5G signal naman yung masasagap nun. Pero bibigyan ko kayo ng idea kung gaano kabilis yung nasagap niyang 4G Plus data connection habang ginagamit ko siya. So ito yung kanyang download tsaka upload speed sa speed test ng Ookla, 87.3 Mbps, tapos 16.4 naman yung upload. Ito naman yung sa fast.com, 78 Mbps, 22 Mbps naman yung upload speed. At panghuli yung ating Google speed test, 53.3 Mbps lang, tapos 5.87 Mbps upload speed. So, well, technically hindi na masama yung download tsaka upload speed na nakuha natin dito sa iQOO Z10 Turbo Plus. Mabilis pa rin yun para sa streaming ng Netflix, ganyan, o kaya YouTube, mga ganun. Pero kung ikukumpara natin dun sa isang China phone na na-review natin, yung OnePlus Turbo 6, lumalampas tayo palagi ng 100 Mbps. Kapag same yung SIM na ginamit ko, pero mas mabilis yung sagap nun sa 4G Plus. Hindi rin yun compatible sa 5G connection dito sa Philippines. Pero kahit 4G Plus lang yung OnePlus Turbo 6, umabot ng 100 plus Mbps yung download speed natin sa phone na yun. So, medyo mabagal po yung connection natin dito. And again, yung ating performance dito ay Android 16 na kasi pagka-setup ko merong update agad ng Origin OS 6. Tapos yung ating chipset ulit ay Dimensity 9400 plus 512GB UFS 4.1 yung ating storage at 12GB na LPDDR5X. At up to 12GB din yung ating extended RAM or virtual RAM. At ang masasabi ko lang guys, sa experience ko sa phone na to, yung kanyang UI, yung overall performance niya sa mga normal applications na gagamitin natin dito, mabilis, stable, walang ads, at napaka-satisfying gamitin. Kahit yung mismong UI nitong iQOO, syempre Vivo, ang linis tingnan, ang linis na experience, tapos yung customization niya masyadong broad na ang dami natin magagawa talaga. Halimbawa na lang dito sa home, kapag pumunta tayo sa settings, meron tayo ditong mood cube, kung saan pwede natin ma-customize yung shape ng icon, yung speed ng animation, pati yung kulay ng buong system. Madali lang natin ma-adjust dito. Tapos, balik tayo dito. Sa interaction naman, pwede natin ma-customize yung action sa bawat edge ng phone. Diba? First time kong makita to, pero sigurado meron naman na sa ibang phone. Pero ang galing lang dito sa iQOO kasi pwede rin natin magawa yan. Tapos, yung widgets niya, andito pa rin, gagaya dating Origin kits. Okay? So, madami pa. Napaka-basic lang na ipinakita ko sa inyo. Napakadami pa po natin magagawa sa phone na to. And again, kagaya na sinabi ko kanina, sobrang satisfying po ng UI nitong iQOO. Hindi ako nabitin kasi kung maalala ninyo, yun yung isa sa mga talagang ayaw na ayaw ko sa mga Xiaomi phones, yung UI. Pero dito, hindi ko kailangan ng third-party launcher. Satisfied ako rito. Kahit yung dock niya, tingnan nyo. Mukhang iPhone na. Mukhang iOS na yung itsura. Pero kagaya yung sinabi ko dun sa unboxing tsaka first impressions, meron po mga bloatwares or pre-installed applications kapag na-setup na natin tong phone. And again, wala tong Google Play Store. Kailangan nating manually i-install. Pero madali lang po yung process. Huwag kayong mag-alala. Napakadali lang. Search lang natin sa Vivo App Store yung Google Play Store. Login natin yung Google account natin. No problem. Tapos lahat ng mga pre-installed applications po, napakadali pong i-install dito. Talagang halos lahat.
almost 100% ng pre-installed applications dito, pwede po nating tanggalin. Tapos palitan natin ng mga Google Apps na gusto natin. So, para sa akin, hindi problema yon. At ito pa importante, may nagtanong kung meron bang ads na lumilitaw? Wala po. Wala akong experience na ads na bigla-bigla na lang lilitaw kagaya sa Xiaomi, ganyan, o kaya sa Infinix. Dito wala. Although, yung built-in browser niya, mayroong mga notification from time to time na parang Chinese characters yung nakalagay. Pero pwede mo namang i-turn off yung notification. So ito yung update guys sa ating Antutu score. So ito yung nakuha natin kapag hindi natin ginamit yung extended RAM, naka-performance mode at ultra game mode na Monster. So 2,886,604. Ang taas guys, almost 3 million na. At ito naman, yung nakuha nating score kapag ginamit natin yung extended RAM. 2,857,876. So, medyo nabawasan ng kaunti pero hindi naman sobrang laki nung nabawas sa performance kung sakaling kailangan natin gamitin talaga yung extended RAM. Pero again, yung 12 gigabytes ay malaki na yan para sa mga applications na ginagamit natin everyday. So, para sa akin, huwag nyo nang gamitin yung extended RAM. And actually, makadagdag pa yan sa pag-init ng phone, yung extended RAM, kasi mas maraming process yung ginagawa niya at mas doble kayod yung kanyang internal storage kapag ginagamit natin yung extended RAM. So, lalo na kung magigames tayo dito, ang advice ko, i-turn off nyo yung extended RAM para kahit paano mabawasan yung pag-build up nung init. Pero mamaya babalikan natin. Gusto ko muna kayong i-update dun sa software support. So, previously guys, nasabi ko na maikli lang yung software support ng iQOO Z10 Turbo Plus. Pero inulit ko yung research ko at ito yung nakita ko. Nag-promise ang iQOO na makakatanggap to ng 4 na major Android upgrades. So, aabot to ng Android 19. So, from Android 15, which is yung operating system niya nung na-unbox natin, aabot siya hanggang Android 19. Yung security patches naman, 5 taon po. So, hanggang August 2030 based po sa na-research ko. So, guys, diba? Napakasulit ng phone na to pagdating sa performance, pagdating sa software support kasi tagal po talaga natin mga gamit. Pero syempre, hindi pa natin na pag-uusapan yung battery. Maya-maya, babalikan natin yan. Pag-usapan muna natin yung isang napakalaking question tungkol dito sa phone na to. Umiinit po ba ang iQOO Z10 Turbo Plus? So, ito ay phone na mukhang hindi gaming phone kasi kung titingnan ninyo yung design niya, parang ano lang siya yung pang everyday use, ganyan. Napaka-premium nga ng ano niya ng design. Wala tayong makikitang gaming vibe sa phone na to. Pero, ang tawag dito ng isang website ay sleeper gaming phone. So, gaming phone pa rin. Considered as gaming phone pa rin po itong iQOO Z10 Turbo Plus dahil sa mga dinagdag na mga features at mga aspect ng iQOO dito sa phone na to. So, kumusta siya? Umiinit ba? Yes. Lahat naman po ng phone umiinit. Pero nag-generate ba siya ng alarming heat na talagang parang pwede tayong mag-pause at isipin kung bibilin ba natin itong phone na to? Yes guys, kung magpapatakbo tayo dito ng mabibigat na mga applications or mga games, medyo alarming po yung heat na na-experience ko dito sa iQOO Z10 Turbo Plus. Pero okay lang sana yun kung mabilis siyang lumalamig. Ang sagot, hindi din po. Medyo matagal-tagal, mga ilang minuto hinihintay ko bago mag-cool down itong phone na to. So, yun isa sa mga downside na kailangan po ninyong tandaan unless hindi ka naman magkapatakbo ng mabigat na game or application. Hindi mo kailangan intindihin yung aspect na to ng Turbo Plus. Pero kailangan ninyong tandaan guys na yung inilagay ditong vapor chamber ay hindi pa rin po ganun kalaki compared sa mga flagship gaming phone. So, ang inilagay nila ditong vapor chamber ayon sa ni-research ko ay 7,000 square millimeter. Big enough para sa ganitong gaming phone pero hindi siya kasing laki or kasing lapad ng nakalagay sa mga flagship gaming phone. Like Red Magic 11 Pro na 13,116 square millimeter yung vapor chamber nun. So, malaking bonus na meron tong vapor chamber pero hindi pa rin siya enough para mabilis lumamig yung phone. Pero ang isang advice ko guys, pwede naman tong bypass charging. Kung mag-games tayo dito na medyo mabigat-bigat tapos matagal, mas maganda po, saksak natin sa charger, i-on natin yung bypass charging para less yung heat na papasok dito sa phone. Meron dito tinatawag na Q2 display chipset.
So, ang tulong naman po nun ay yung mga 60 FPS po na game, pwede niyang gawing 144, 120, ganyan. Basta mas mataas na FPS na gameplay dahil dun sa chip na yun. Medyo artificial yung dating, pero at least mas magiging smooth yung feels dahil dun sa Q2 display chip. Pero mind you guys, hindi pa rin po madami yung games or applications na may support sa ganung kataas na refresh rate. So, sa ngayon, konti pa lang. At sa test ko, meron akong na-experience na isang game lang na umabot ng 120 FPS yung gameplay. At yan yung Asphalt 9 Unite. So, reminder lang guys, no, kapag meron kang in-install na game, minsan hindi siya automatic na papasok doon sa list ng Ultra Game Mode. So, wala kayong ganitong panel by default. So, make sure nyo lang na nandun siya sa list, na add nyo yung game na in-install ninyo. So, kapag nandun na, makikita nyo tong panel na to. Performance panel, pwede nyo i-select yung monster, tapos yung refresh rate. Tapos, dito sa graphic settings nitong Asphalt 9, makikita ninyo na may support siya sa 120 FPS na gameplay. Tapos sagad guys, yung ating graphic settings, talagang naka-high lahat yan. Kaya sa mismong gameplay guys, napaka-smooth, napakaganda ng graphics. Sorry, medyo tunog OA, pero guys, talagang hindi tayo mabibitin dito sa iQOO Z10 Turbo Plus pagdating sa itsura ng game. Napakaganda po ng graphics. Tapos, smooth po. Wala tayong mafe-feel na struggle sa kanya or parang hirap na hirap siya. Tapos, feel na feel ko talaga na nakaka 120 FPS tayo dito. Galing. So, again, meron na akong hit agad na nafe-feel dito sa likod na noticeable talaga. Hindi ka guys sa ibang mga phone, medyo matagal bago ko ma-feel tong ganitong init. So, yes, meron. Pero, again, kung hindi ka nga gamer, wag mo intindihin tong aspect na to. Walang problema. Kasi kung nagtitake lang tayo ng pictures, ganyan, social media, YouTube, Netflix, wala pong problema. Hindi nyo may experience yung ganito. And for sure, marami pa kayong mga game na naiisip na may support sa 120 FPS na gameplay. Pero dun sa Asphalt 9 pa lang, na-satisfy na ako sa nakita kong output. Sagad yung graphics, napaka-smooth ng performance. Ngayon, pag-usapan natin yung kanyang battery. So, again, 8,000 mAh yung kanyang capacity, tapos 90 watts yung kanyang charging speed. So, dalawa yung test na ginawa ko guys. Kagaya nung nakita ninyo dun sa unboxing first impressions, pwede nating babaan from UHD or 1260p na resolution hanggang 1080p resolution. So, dalawa po yung ginawa kong PCMark test. So, ito yung result. Ito yung SOT niya. Kapag naka 1260p or UHD yung resolution, 25 hours, 41 minutes, almost 26 hours. So again, natalo na naman yung Honor Wii na 10,000 mAh yung battery capacity. Mind you, 8,000 mAh lang to. Mas mataas pa rin yung nakuha nating SOT dun sa OnePlus Turbo 6. Pero good enough yung nakuha nating SOT dito sa iQOO Z10 Turbo Plus. Okay, again, ito yung 1260p. Ito naman, yung SOT kapag 1080p. So, tumaas 27 hours and 33 minutes. So, kung gusto nyo guys makatipid sa battery, malesen yung na-generate na init, 1080p, best option, no? Para mas ma-enjoy nyo yung phone. Pagdating naman sa charging, from 19 to 100%, 1 hour and 13 minutes ko lang na-charge yung phone na to. So, kahit malaki yung battery capacity, mabilis pa rin po natin tong matcha-charge. So, pagdating sa battery performance, satisfied po ako dito sa iQOO Z10 Turbo Plus. Ngayon, pag-usapan natin or balikan yung kanyang camera performance bilang last aspect na gusto natin pag-usapan sa video nito. So, yung ating main camera ay 50 megapixels na merong OIS. Tapos, meron tayong ultra-wide dito at least, pero 8 megapixels lang. Tapos, yung selfie camera naman ay 16 megapixels. So, again, makikita nyo guys sa mga photos, maganda po yung quality. Na-satisfied din ako kahit dun sa details na na-produce ng phone na to. Sharp din, hindi overly processed yung dating. Yung parang sobrang smooth ng mga edges, ganyan. Napaka-natural pa rin ang quality niya. Tapos, pagdating sa kulay, tamang-tama lang saturation para sa akin. Ngayon, kung titingnan naman natin yung video niya, nag-take ulit ako, naglakad ulit ako. Hindi ko masyado iningatan yung phone, pero for the most part, stable pa rin yung itsura ng ating 4K video recording. At maganda rin yung quality ng ating selfie.
Okay, so yun na lahat. Yung mga gusto ko i-share tungkol dito sa iQOO Z10 Turbo Plus. Kayo guys, nagustuhan nyo ba tong phone na to? At kung sakaling nagustuhan nyo to, ano yung favorite na aspect ninyo? Paki-comment dyan sa baba. Ngayon, sulit ba siya? Again, ulitin ko yung presyo. 22,800 para sa 512 gigabytes. Medyo para sa akin medyo mind-blowing yung presyo na yan. Considering na ang ganda nung chipset natin, ang ganda nung display, ang ganda nung itsura ng phone na to, ang ganda rin ng battery performance na, and yung kanyang camera, good enough no, para sa presyo. So para sa akin, walang malaking deal breaker na makakapigil sa akin para i-recommend tong phone na to. Maliban siguro doon sa 4G Plus na connection ng phone na to, walang 5G dito sa Philippines sa ngayon. Pero yung nakuha nating data speed connection, although hindi siya umabot ng 100 Mbps, mabilis pa rin naman yun. Para sa mga everyday na pag-browse natin sa internet, lalo na kung social media, ganyan, YouTube, mabilis pa rin po yun. Pero, kung gusto niyo ng mas mabilis pa na data connection at gusto niyo ng 5G, pwede niyo i-consider yung Honor Win. Kung gusto niyo naman ng mas matagal na screen on time, pwede niyo i-consider yung Turbo 6 ng OnePlus. 4G Plus lang din yun, pero mas mabilis din yung data connection nun. Pero kung gusto niyo ng mas malaking storage, mas magandang design para sa akin, mas magandang UI para sa akin, ito pong iQOO Z10 Turbo Plus yung marirecommend ko sa inyo. Okay? So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to at sana nasagot yung ilang mga question ninyo tungkol dito sa phone na to. Para sa akin, hindi downside na China phone siya. Okay? Marami pong workaround, madaling workaround para dun sa ilang mga issue na napag-usapan natin kanina, pero hindi siya malalaking deal breakers para hindi natin bilhin yung phone na to. Okay? So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing and reviews. This is Ulit Tech Reviews.